Yo mga boss, welcome back. Pag-usapan natin to si DeAndre Ayton. Alam nyo, sa laki ni Ayton, dapat siya yung naghahari sa ilalim, di ba? Pero sa huling laro nila, parang ibang klaseng haring nakita natin. Haring lutang. Grabe, muntik na ako mapakamot sa ulo habang pinapanood to. Umabot sa point na wala ng choice si coach kundi paupuin siya. Bakit? Tara, himayin natin ang mga mental mistakes na to. Una sa lahat, tignan nyo tong play na to. Imbis na mag-box out o mag-focus sa bola, parang naghahanap ng Pokemon sa Eton sa court. Yung depensa, butas. Yung rotation, huli. May mga sequence dito na parang ayaw tumalon para sa rebound. Isipin mo, 7-footer ka pero yung maliit na guard pa ang nakakuha ng bola sa harap mo. Nakakagigil, di ba? May part rin sa video na parang hindi niya alam kung saan siya dapat pumesto. Naliligaw si Eton, parang nasa Google Maps pero walang signal. Dahil sa mga sunod-sunod na sablay, hindi sa tira kundi sa desisyon. Hindi na nakatiis yung coaching staff. Mapapansin nyo sa video nung tinawag siya para paupuin. Yung body language niya parang walang pake. Dito tayo madalas mabisit sa kanya, di ba? May talento, may katawan, pero nasaan yung puso at focus? Kaya yun, diretso sa bangko. Doon ka muna mag-isip, idol. Sa totoo lang, sayang si Ayton. Kung lalaro lang siya na may tamang mindset, all-star level to. Pero kung ganito palagi na mental mistake ang highlight niya, baka sa susunod, hindi lang bench ang bagsak niya, baka trade block na. Kaya kayong mga idol, tingin nyo ba tamad lang talaga si Ayton? I-comment nyo yung Ayton lutan kung tingin nyo kailangan niya mag-adjust. Huwag kalimutan mag-like at subscribe para sa mas marami pang NBA kwentuhan. Peace out!